handa na ba kayo sa ating pampasigla? At dahil handa na kayo, ang tanging gagawin niyo lamang ay sundin kung ano ang aking ginagawa dito sa harapan. Ganito po ang ating pampasigla. Taas, baba, kanan, kaliwa. Saan ka man mapunta, liwanag ang iyong dalapi. Nangingitin mo ako, ikaw ang sunshine ko. Nakuha niyo na ba ang ating pampasigla? At dahil dyan, gawin natin ang sabay-sabay. Taas, baba, kanan, kaliwa. Saan ka man mapunta, liwanag ang iyong dalapi. Nangingitin mo ako, ikaw ang sunshine ko. Ngayon, maaari na kayong magsiupo. Pagtitignan po ang uniforme ng mga klase at ang kanilang ID kung ito po ba ay tama ang pagkasuot. Ngayon naman ay tayo ay babalikan natin ang ating alituntunin sa silid-aralan. Sandali lamang po. Pagbasa. Unang alituntunin ay makinig ng mabuti. Pangalawa ay ang galing humingi ng permiso at ang pangatlo ay makisali sa pangkatang gawain. Ngayon ay magbabalik-aral tayo. Titignan natin kung may natutunan ba kayo sa ating tinalakay kahapon. At tanging gagawin nyo lamang ay sagutin kung ano ang hinihinging mga tanong. Para sa ating panuto, tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang kasalungkutan sa bawat pangungusap. Una na riyan ay, ano ibang basahin? Maiangat ay nakyat ni Joshua ang puno na avocado. Anong uri ng pang-abay ito? Pamaraan? Tignan natin. Tama. Sa pangalawang tanong, si Alden ay kanina pa naghintay kay May. Anong uri ng pang-abay ito? Ano ang iyong sagot? Pamanahon? Tignan natin. Tama. At dahil nakakuha kayo ng mataas na puntos, yan ay nagpapahiwatig na nakikinig kayo sa ating talakayan kahapon. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating susunod na aktibidad. Handa na ba kayo? At dahil handa na kayo, para sa ating susunod na aktibidad, ilarawan mo ako. Ano nga ba ang nakikita niyo sa larawan? Tama, may isang bata. Saan kaya ang bata? Nasa parke. Ngayon, pumupunta ba kayo sa parke? Magaling. Anong ginagawa mo sa parke, Queenie? Tama, namamasyal. Anong paruda? Naglalaro. Tama po. Ngayon naman, maaari niyo bang ilarawan ang nasa imahe sa pamamagitan lamang ng dalawang salita? Jeremy. Tama po, magandang bata. Ano pa? Ruda. Mataas ang buhok. Tama, mataas. Tama, maganda. Ano yun? Mahabang. Tama, mahabang buhok. Maraming salamat. Ngayon naman ay, handa na ba kayo para sa ating susunod na aktibidad? Kung handa na, maaari ko ba kayong marinig na sabihin ng handa na po ako? Ngayon naman, para sa ating susunod na aktibidad ay ang pamagat nito ay salitang dugtungan. Magbibigay ako sa inyo ng mga salita, sandali lang ako, na nandito sa envelope. At ang tanging niyong gagawin ay ipagdugtong ito. Pero bago yan, papangkatin ko po ang klase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ito ang inyong mga salitang pagdudugtungin. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para magdugtungin ang mga salita. Tapos na ba? Maaari niyo ba i-presenta dito sa harapan ang mga salita ninyong naipagdugtong? Magaling! Ngayon, ano nga ulit ang yung mga salitang naipagdugtong? Tama po, mahinhing, tinig. Ano pa? Magaling! Mabango na bulaklak. Ngayon, sa tingin nyo, nag-iba ba ang mga salitang inyong pinagdugtong? Magsimula tayo sa unang pangkat. Tama, alin sa unang pangkat, ang mahinhing ay naging mahinhing. Kaya naman, paano nyo ba naidugtong ang dalawang salita? Tama po, sa pamamagitan na pagdaragdag ng titik. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng
pinag-usapan ng dalawang magkaibigan. Meron po tayo dito dalawang magkaibigan. Sila ay nangangalang Rosa at Rene. Si Rosa at Rene po ay inutusan ng kanilang guro na idikit ang poster upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang paaralan. Ngunit bago na yan, maaari ba akong humingi ng dalawang representatibo dito sa harapan upang basahin ang pinag-usapan ni Rosa at Rene? Magaling, ikaw Jules at Jeremy. Ngayon, si Jules po ay si Rene at si Jeremy naman ay si Rosa. Maaari bang basahin dito sa harapan? Magaling, maraming salamat Jules at Jeremy. Ngayon naman bigyan natin sila ng dalawang palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, ano ba ang magandang asal na ipinakita ni Rosa at ni Rene? Tama po, sila ay naging masunurin. Sa tingin nyo, dapat ba kularan ang magandang asal na kanilang ginawa? Ruda. Tama po, dahil ang guro ang nagsisilbing nanay ninyo dito sa paaralan. Ngayon naman ay ang mga aktibidad at ang ating pinasang pag-usap ni Rene at Rosa ay may kaugnayan po sa ating tatalakayin ngayong araw. At ito ay sandali lamang po. Maaari niyo bang basahin? Nagagamit ng waso ang pangangkop ng G at na sa pangungusap at pakikipat talastasan. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang ating mga laluni. Umupo po na maayos. Iwasan po ang makikipag-usap sa inyong mga kaklase at makinig na mabuti. Maaari niyo bang basahin ang laluni natin? Maraming salamat. Ngayon naman ay balikan natin ang mga pag-uusap na pinag-usapan ni Rene at ni Rosa. Maaari niyo bang basahin? Rosa, saan kaya sa tingin mo magandang ilagay ang poster? Ngayon, ano ang titik na kasunod na letra A? Tama po ang NGO. Kung basahin natin ay na. Ang NG po ay isang uri ng pangangkop. Ano nga ang pangangkop? Tama, Jules. Ang pangangkop ay ang katagang nag-uugnay sa dalawang salita. Ginagamit ang salitang NGO na kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. Lagi niyong tatandaan kapag ang unang salita ay kapag ang huling letra ng isang salita ay nagtatapos sa patinig. Ano nga ang patinig? Jeremy, tama po. Ito ang A, E, I, O at U. Ang pangangkop po na ilalagay dyan ay NGO na. Ngayon, maaari ba kayo magbigay ng halimbawa? Tama, Ruda. Masayahing bata. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawang pinag-usapan ni Rene at Rosa. Sandali lamang po. Maaari niyo bang basahin? Palagay ko, Rene, ang na ilagay yun sa mga lugar na madaling makita. Ngayon, ano ba ang letra na kasunod na letrang R? Tama po, ito ang na. At ang na po ay isang uri ng pangangkop na ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Ano nga ang katinig? Tama, Ruda. Ito po ang mga letra B, C, D at iba pa. At ngayon, ano nga ang patinig? Tama, ang patinig ay A, E, I, O at U. Nalalaman niyo ba o naiintindihan niyo ba ang pagkakaiba ng katinig at patinig? Magaling. Ngayon, maaari ba kayo magbigay ng salita na ginagamitan na tama, malambing na bata. Ngayon naman ay tignan natin ang pangatlong pinag-usapan ni Rene at Rosa. Maaari niyo bang basahin? Salamat sa pagbabasa. Ano ang
huling letra ng isang salita ay nagtatapos sa N, ito po ay dinudugtungan ng pangangkop na G. Tama po yan. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa? Maraming salamat, Jerilyn. Ito po ay mahinhing tinig. May mga katanungan pa ba kayo? Wala na. Ngayon, ano nga ulit ang pangangkop? Tama po, ito po ay mga kataga nagdudugtong sa dalawang salita. At dahil dyan, wala na ba kayong mga katanungan? Dahil wala na mga katanungan, pagkuha po ng isa't apat na papel at sasagutan nyo ito. Bago yan ay maaari ko na ba tutunin? Sandali lamang po. Umupo po ng maayos. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga ito. Tapos na ba? At dahil tapos na, ating tingnan ang inyong mga sagot. Mahusay dahil halos lahat sa inyo ay nakakuha na matataas ng puntos. At dahil magaling kayo sa ating aktibidad, susundan naman natin ito ng isa pang aktibidad. Para sa aktibidad na ito ay papangalanan natin buhayin sa pangungusap. Para sa panuto, gamitin sa pangungusap ang mga naibigay mula sa gawain 1. Ngayon, isusulat niyo po ito sa inyong kwaderno sa Pilipino at ipapasa niyo pagkatapos. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga yan. Maaari po kayo magsimula. Tapos na ba? At dahil tapos na kayo, pag-ipasok po sa harapan ang inyong mga notebook dahil iwawasok po yan mamaya. Ngayon, magkakaroon naman tayo na pangkatang gawain. Para sa pangkatang gawain, narito po sa worksheet na ito ang inyong mga gawain at ang sasagutan ninyo. Para sa unang pangkat, bago yan, ipapangkat po muna ang klase. Ito unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Sa unang pangkat, ang aktibidad po ninyo ay pinamagatang ulayan at ilarawan. Para sa panuto, bilang isang pangkat, ulayan ng litong sining at ilarawan ito sa pamamagitan ng pagbuo na 5 pangungusap gamit ang pangangkop na G at na. Narito na rin po ang mga pamantayan para maging basihan ninyo sa gagawin ninyong aktibidad. Para sa pangalawang pangkat, tula ng tahanan, kwento ng ugnayan. Para sa panuto, magpalabas ng maikling tula na nagpapakita ng isang gawain sa bahay at bumuo ng script na ginagamitan ng pangangkop na G at na. Tutuwag ng papel. Para sa pangatlong pangkat, dialogo ng pagkakaugnay. Para sa panuto, ulitin ang dialogo sa pamamagitan ng paglalagay ng gustong angkop at ipresenta ito sa klase. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para pag-usapan at gawin ang inyong mga aktibidad. At maaari na po kayong magsimula. Tapos na ba? At dahil tapos na, maaari niyo bang ipresenta dito sa harapan? Simulan natin sa unang pangkat. Maraming salamat. Doon naman sa pangalawang pangkat. Maraming salamat. At ngayon, ang panghuli ay ang pangatlong pangkat. Maraming salamat at dahil kayo ay magaling, bigyan natin ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ano nga ulit ang pangangkop? Jules. Tama po, ito po ang mga katagang nagpuugnay sa sa dalawang salita. Ano ang ating tinalakay kanina ng mga pangangkop? Ruda. Tama po, ito po ang na, G at na. Ngayon, paano ba nakakatulong ang paggamit ng tamang pangangkop sa pagkikipagkalastasan at sa pangungusap? Magaling, Agnes. Sa pamamagitan po ng gustong paggamit ng pangangkop na, G at na ay naiintindihan ng mga nakikinig ang sinasabi ng isang tao. At ngayon naman, wala na ba kayong mga katanungan? At dahil wala na, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Para sa ating pagsusulit, kunin na yung ballpen at isulat sa papel na aking ibibigay ang inyong mga sagot. Kailangan po nakasulat ang pangalan para malaman ko kung sino po ang may-ari ng papel. Para sa panuto, salong kita ng nararapat na pangangkop sa pangungusap. Ipasa ko sa likod. Bibigyan ko lamang kayo ng 5
5 minuto para sagutan niyan. Tapos na ba? At dahil tapos na, pagipasa ko dito sa harapan. At dahil nasa akin na ang mga papel, pagikuha ko na yung kwaderno sa takdang aladin at isulat. Isulat ko ito. Para sa panutos, mulat ng isang talata, 3 hanggang 5 pangungusap para sa iyong kaibigan gamit ang tamang pangangkop, isulat ito sa sagutang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para isulat iyan. Tapos na ba? At dahil tapos na, dito na po tayo nagtatapos at huwag kong kalimutan na sagutan na yung takdang alalin mamayang gabi. Paalam na po.